sa lahat. Babaeng nag-book ng delivery rider nabudol. Sapul pa sa CCTV ang pag-abot ng biktima sa ipapadeliver niya sanang mamahaling video cam. Pero hindi na yan nakarating sa destinasyon matapos tangayin ng rider. Nangyari yan kahit rehistrado sa isang mobile app ang nabook na rider. Ang iba pang detalye sa modus na yan, abangan maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 31, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga umaaksyong balita. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 2 tauhan ng MMDA na naka-escort kay Senator Francis Tolentino inaresto sa Parañaque. May mga stickers at blinker kasi sila ng PNP kahit di naman pulis. Matapos ang madugong road rage sa Makati, proseso sa pagkuha ng lisensya ng baril, panahon ng higpitan, ayon kay Senator Raffy Tulfo. Estero at mga kanal sa Pasay tinanggalan ng mga basura bilang paghahanda sa baha ngayong tag-ulan na. Nagpanggap na pulis para manindak ng isang rider, arestado. Bus nahulog sa bangin sa India, mahigit 20 patay. At viral ngayon ang cute na baby na naawa sa nilutong isda. Isang special team ang binuo ng PNP para hulihin ang mga alagad ng batas na sangkot sa racket na bodyguard for hire. Kasunod yan ang pagkakahuli ng 2 tauhan ng MMDA na nagsilbing escort ni Senator Francis Tolentino. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pinara ng PNP Highway Patrol Group ang 2 motor na ito sa Jose Diokno Boulevard sa Parañaque City noong Miyerkules ng gabi. Kumpleto pa sa blinker ang mga motor. May mga police markings at master rider badge sticker. Napag-alaman ng mga otoridad na mga tauhan ng MMDA ang gumagamit ng nasitang motor. Nagsilbi silang escort sa sasakyan ni dating MMDA chairman at ngayon Senador Francis Tolentino. Hindi naman ipinagbabawal ang pagbibigay ng MMDA ng escort sa senador. Pero autorisado sila magbigay ng security escort. Legitimate yung lakad. Kaso, yun lang, mali nila kasi nga linagyan nila ng police marking. Inaresto ang 2 MMDA personnel. Sinampahan na sila ng reklamong usurpation of authority at illegal use of uniform and insignia. Tumanggi sila magbigay ng pahayag. Humingi naman ng paumanhin si Senador Tolentino sa insidente. Ayon sa Senador, walang kontrol na kanilang tanggapan sa mga klase ng markings na pwedeng ikabit sa mga sasakyang pag-aari ng MMDA. Nakiusap na raw siya sa MMDA na tanggalin ang anumang sticker sa mga naturang sasakyan. Noong Lunes lang, may nahuli rin sa Jose Diokno Boulevard na isang tauhan ng HPG at isang dating sundalo. Illegal na nag-escort ng isang pribadong sasakyan ang mga nahuli. Dahil sa pagdami ng moonlighting o pagrakit ng mga pulis bilang hagad o escort ng mga opisyal at VIP. Bubuo na ang Philippine National Police ng special team para kontrahin yan. Kasama nila ang ibang ahensya para magsagawa ng random inspection sa mga pangunahing lansangan. Uunahin daw nila itong ipatupad sa Metro Manila. Paigtingin po nila yung presence po nila sa ating mga major thoroughfares at pahintuin yung mga makikita po nila ng mga suspected po na mga marked vehicles and motorcycle na alam po nila na hindi akma doon sa mga insignias at markings. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, isinusulong ngayon ni Senator Raffy Tulfo na higpitan lalo ang pagkuha ng lisensya ng baril. Kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang motorista sa Makati. Ang pamilya ng kanyang biktima, desididong ituloy ang kaso laban sa sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kung akong tatanungin, gustong mas pahigpitan ni Senator Raffy Tulfo ang pagkuha ng lisensya ng baril sa bansa matapos ang walang habas na pamamaril sa isang driver sa EDSA Tunnel sa Makati noong Martes.
Sa ngayon, marami nang hinihinging requirements ang PNP bago makakuha ng License to Own and Possess Firearms o LTAF. Required din sumailalim ang mga aplikante sa drug test at neuropsychiatric exam. Pero tingin ni Senator Tulfo, hindi pa rin ito sapat. Plano niya maghain ng resolusyon sa Senado para rito. Kahapon naman, hindi natuloy ang inquest proceeding sa namaril na suspect. Hindi pa raw kasi kompleto ng Makati Police ang mga dokumento at ebidensya gaya ng affidavit ng complaint, mga kuha sa CCTV at ang resulta ng paraffin at ballistic tests. Hindi rin pinirmahan ng suspect ang salaysay na binigay sa kanya matapos siyang kausapin ng kanyang abogado. Pero sinuspende na ng Land Transportation Office o LTO ang kanyang lisensya. Anong masasabi mo sa nangyari sa'yo ngayon? Sorry bro. Ayon sa NCRPO, itinatanggi ng suspect ang krimen. Pero para sa PNP, case solved na ang pamamaril sa Ayala Tunnel dahil matibay ang ebidensya laban sa suspect. Positibo rin siyang kinilala ng kasambahay na kasama ng biktimang si Aniceto Mateo Jr. nang mangyari ang pamamaril. Clearly po ay na-establish po na yung barel na nakuha po sa kanya ay nag-match po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene. Positive din po siya sa paraffin test ng gunpowder nitrate. Sa ngayon, nakaburol na sa bahay nila sa Santa Ignacia sa Tarlac si Aniceto. Hindi man natupad ang pangako ni Aniceto sa mga apo na pumunta sa kanilang recognition day, inialay pa rin ng mga bata ang mga nakuhang medalya sa kanilang lolo Popong. Original niyang plano na uuwi na kasi yan siya dapat. Sa apo niya na uuwi na daw siya itong June. Kaso hindi naman ata. Hindi naman natuloy. 5 buwan pa lang nagtatrabaho bilang family driver sa Maynila si Mang Aniceto. Ayon sa kapatid ng kanyang amo, mabait at maayos siyang magmaneho. Maingat, sobrang ingat po talaga niya mag-drive. Tsaka si tatay, hindi yan yung nag-overtake, hindi. Hindi si tatay ganun. Kasi nga po, sa tagal nang nagda-drive, alam niya na yung kung ano sa biyahe-biyahe, ganyan po sa pagda-drive. Ligtas man ang 7 taong gulang na bata at yaya na sakay ni Mang Aniceto, matinding trauma rin daw ang idinulot sa kanila ng nangyaring pamamaril. Super po. Yan. Ang ate ko nga po, todo alalay kasi nga po. Hindi lumalabas ng kwarto po eh. Doon lang po sa mami niya eh. Wala pa namang eksaktong petsa kung kailan ang libing. Hihintayin pa raw kasi ng pamilya Mateo ang pag-uwi ng 2 anak na OFW ni Mang Aniceto. Desidido rin daw silang ituloy ang kaso laban sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, magbibigay ng talumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa Defense Summit sa Singapore ngayong araw. Keynote speaker si Pangulong Marcos sa Defense Summit, ang Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS. Pagkakataon ito ng Pilipinas para ipahayag ang pananaw ng bansa sa mga issue tungkol sa seguridad at diplomasya. Kabilang sa inaasahang babanggitin ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea. Bukod dito, may bilateral meeting din si PBBM sa Singapore Prime Minister na si Lawrence Wong. Makipagpulong din ang Pangulo kay Lithuanian Prime Minister na si Ingrida Shimonyte. Malapit nang makumpleto ng Department of Justice ang case build-up para sa panibagong reklamo na isasampa ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Nag-ugat ang reklamo sa malawakang pagkasira ng coral sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na sinisisi sa mga iligal na aktibidad ng China sa kinakamkam nilang mga teritoryo sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Wala pang final na petsa kung kailan magpa-file ng kaso ang Pilipinas. Pero ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, linggo na lang ang bibilangin bago nila makumpleto ang mga kailangang dokumento. Ito ang ikalawang reklamo ng bansa laban sa China matapos lumabas ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim nila sa South China Sea. Continuous po ang kaugnayan, coordination ng DOJ at ng Office of the Solicitor General dito sa environmental cases na ito. Confident naman po tayo na in a few
weeks, no, ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments na ebidensya. Weather update naman po tayo. Merong bagyong namataan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong nakita 955 kilometers kanluran ng Northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Hindi pa ito nakikitang papasok ng PAR sa ngayon. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Inaasahang magpapatuloy ang magandang panahon ngayong weekend. Pinag-aandaan naman ang mga pagbaha kasabay ng maulan na panahon. Dito nga sa Metro Manila, ilang estero na ang sinimulang linisin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Puro basura yun, no? Sandamakmak na basura ang sumabay sa agos ng tubig sa Estero de Tripa de Gallina sa Pasay. Bukod sa masakit sa mata, bumabara ang mga ito sa daluyan ng tubig. Kaya sa 3 dekadang nakatira ni Joycelyn sa tapat ng estero, di na raw nakakagulat kapag umabot ng lagpas tao ang baha sa lugar tuwing tag-ulan. Kung saan nagmumula ho yung mga umaagos na yan, naakala tuloy ho, kami ho ang pinagmumula ng basurang nagtambak ho. Lahat, may mga patay na hayop pa nga ho eh. May nakakaipon nga dyan ng pagkukuha ng mga bote. Para maiwasan ang malalang pagbaha ngayong tag-ulan, sinimulan na ng barangay na magtanggal ng basurang nakabara sa estero. Sako-sakong mga basura ang nahakot. Sinimulan na ring linisin ang mga kanal sa mga bahay-bahay. Alinsunod ang mga paglilinis na ito sa utos ng Department of the Interior and Local Government na magdaos ng lingguhang cleanup drive. Umaasa rin ang barangay na madaragdagan ang gamit nilang panlinis. Dapat po suportahan kami ng MMDA about sa project na yan. Continuous dapat po ang support. Kaso ang nagiging problema po namin dito, medyo pagka napapabayaan kami minsan eh. Sa ngayon, nasa 4,700 flood control projects na ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways. Pero di pa rin daw ito rason para maging kampante. Yun po ang panawagan natin kapag sinabi po na lumikas o maghanda, dapat talagang tugunan natin at sumunod tayo sa mga otoridad. Bukod sa mga programa ng pamahalaan, mahalaga rin daw ang disiplina ng taong bayan para maiwasan ang pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Tumaas ang presyo ng galunggong kasunod ng bagyong Aghon. Base sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 40 pesos ang nadagdag sa presyo ng isda. Kaya naman umaabot na sa 240 piso kada kilo ang bentahan nito sa ngayon. Paliwanag ng BIFAR, aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng galunggong na nasira dahil sa bagyo. Bago ang taas presyo sa galunggong, una nang sinabi ng Department of Agriculture na tataas ang presyo ng lowland vegetables ng hanggang 5 piso. Dahil din po yan sa pinsalang iniwan ng bagyong Aghon. Sumadsad palalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ito sa 58.63 level kahapon. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso sa loob ng 18 buwan. O mula noong nagsara ito sa 58 pesos and 80 centavos noong November 2022. Dahil pa rin daw ito sa paglakas ng dolyar. Sa gitna nito, muling sumampa sa 15 trilyong piso ang utang ng national government. Higit 70 bilyong piso ang nadagdag sa balanse ng Pilipinas mula Marso, sabi ng Bureau of Treasury, dahil daw ito sa net issuance ng government securities. Di rin daw nakatulong ang paghina ng piso kontra dolyar. Susunod, lalaking nagpanggap na pulis para manindak, arestado. Mag-ingat para di mabudol. Exclusive courier ng isang delivery service, tinangay ang mamahaling camera ng isang customer. At 21 patay matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa India. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Arestado ang isang lalaki na nagpanggap na pulis para takutin ang nakaaway niyang rider. Ang di niya alam, officer ng BJMP ang sinindak niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nang dahil lang sa gustong manindak, sa kulungan ngayon ang bagsak ng isang lalaki matapos makipagtalo sa kapwa niya rider sa Las Piñas kahapon ng madaling araw. Kinilalang sospek bilang si alias Chris. Base sa investigasyon, aksidente lang na natalsikan ng tubig ng rider ang sospek habang nakatigil. Para sindakin ng lalaki, nagpakilalang pulis si alias Chris. Pero ang di niya alam, opisyal pala ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kaalitan. Nilapitan siya nung suspect natin. Sinabi na, pulis ako, ano ka ba? Tinanong siya. Which is, hindi na-identified ng suspect na yung complainant natin is member ng BJMP. Samantalang naka-type B uniform kasi yung ano natin. Pauwi na kasi siya. Sa bahaging ito ng Padre Diego Serra, hinarang na nagpanggap na pulis ang BJMP officer. Nang hinga ng jail officer ng ID ang lalaki, wala itong may pakita kaya nang arestuhin, bigla itong tumakas. Naghabulan ng dalawang rider at nang magpang-abot sa bahagi ng Zapote, nagpasoklolo na ang BJMP officer sa taong bayan at tumawag ng totoong pulis. Dito na na-corner at nahuli si alias Chris. At nang kapkapan at suriin ng dala niyang slim bag, huling may dalang baril ang sospek. Lisensyado naman ito pero wala siyang permit to carry. Tikom naman ang bibig ni alias Chris matapos ang insidente. Bakit daw po kayo nagpanggap na pulis? No comment na lang po. Nasa kustodiya na ng Las Piñas Police si alias Chris. Naharap siya sa reklamong usurpation of authority at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Ninakawan ng motorsiklo ang isang working student sa Plaridel, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, kitang pumarada ang riding in tandem harap ng restaurant na pinagtatrabahuan ng biktima. Lumapit na ang isa sa kanila sa motor ng biktima at agad itong napaandar. Bukod sa motorsiklo, natangay din ng mga sospek ang cellphone at nasa 90,000 pesos na cash ng biktima. May gumamit pa ng TikTok account ng biktima at nag-post gamit ang kanyang cellphone. Pinaghahanap na ang mga sospek. Maging maalam para hindi mabudol. Nababahala ngayon ang mga netizen matapos mag-viral ang sinapit ng customer ng isang online delivery service. Ang mamahaling padala kasi ng biktima, ninakaw ng rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Meron po kasi ako anxiety. So parang first night po, napag-iniban ko yung nangyari. Na-out of focus po ako sa work. Bigla na lang po ako matutulala. Hindi makapaniwala ang 25 anyos na babaeng ito matapos tangayin ng binuk niyang rider ng isang delivery service ang nirentahan niyang mamahaling video camera. Nakunan pa sa CCTV nang iabot niya ang item sa rider para ipadala na sana pabalik sa may-ari. Kampante pa siya dahil sa mismong mobile app siya nag-book. Yun nga lang, nung tinry po namin kontakin yung rider that night, unreachable po yung number. Nagpanic na po ako na hindi ko na po kung anong gagawin ko. Dahil hindi na isauli ang kamera sa nirentahan nila, napilitang magbayad ang biktima ng 20,000 piso. Labis ang panghihinayang niya, lalo't kapital pa naman sana nila ang pera sa itatayong negosyo. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Group, bagong modus ang nakadali sa biktima. Ang sistema ng mga kawatan bumibili ng existing account ng rehistradong rider sa mga courier service para silang gagamit. Kapag nakatanggap ng booking, sila ang kukuha sa item sa katatangayin. Kung mag-transact man tayo online, kailangan po natin mag-ingat, maging mabusisi po tayo. I-check po natin yung ID ng rider kung katulad ba ito dun sa platform na ginamit. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang courier service kung saan nakarehistro ang rider habang gumugulong ang investigasyon. Tinutugis naman ng mga otoridad ang magnanakaw na rider. Maharap siya sa kasong swindling estafa in relation to cybercrime law. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Iniimbestigahan na kung espiya nga ba ang isang Chinese national na inaresto sa Makati. Miyerkules nang maaresto ang lalaki. Nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad para sana makumpiska ang baril na ginamit ng sospek. Pero nang siyasati ng kanyang condo unit at sasakyan, tumambad ang ilang mga gadget, computer at iba pang equipment na maituturing daw na advanced technology sa komunikasyon.
Nakuha rin sa Chinese national ang isang mataas na kalibre ng baril at ilang ID at travel documents. Ayon sa suspect, 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa Pogo dito sa Pilipinas. Ipasisiyasat sa mga eksperto ang mga gamit. Tutulong na rin ang militar sa gagawing investigasyon sa pagkatao ng suspect. Since na he's a foreign national, so titignan natin yung anggulo kung ano ang ginagawa niya dito sa atin. And why is it that he has this kind of gadgets? We cannot say that kung spy siya or not. But as long na magkaroon kami ng malawak na investigation and malinaw na investigation, of course, malalaman din talaga yan. Are you spying? Are you astronaut? No, you're not a spy. No, I'm not spying. Hindi bababa sa 20 ang patay matapos mahulog ang sinasakyan nilang bus sa bangin sa India. Ayon sa isang nakaligtas na pasahero, nasa pakurbang daan sila habang pababa ng bundok. Nang pumalya ang kambyo ng bus, dito na raw dumiretso ang bus sa bangin. Puspusa naman ang pag-rescue sa mga sakay ng bus na papunta sana sa isang templo para sa kanilang pilgrimage. Bukod sa mga nasawi, higit 60 pa ang nasaktan sa aksidente. Hinatulang guilty para sa 34 counts ng felony si dating US President Donald Trump dahil sa patong-patong na reklamo ng falsification of documents. Sa desisyon ng jury sa New York, guilty si Trump sa pandudoktor ng kanyang business records para pagtakpan ang pananuhol sa nakalaguyo niyang adult film star. Hanggang 4 na taong pagkakakulong ang parusa sa kaso ni Trump. Pero sa July 11 pa ilalabas ng korte ang sentensya kung makukulong siya o hindi. Igiit naman ni Trump na inosente siya at hindi patas ang naging pagdinig. Iaapila raw niya ang desisyon ng jury. Paniwala niya hindi naman ito makakaapekto sa pagtakbo niya sa presidential elections sa Nobyembre. Pero kung manalo si Trump, ang magiging kauna-unahang convicted president ng Amerika. Susunod, historic Alas Pilipinas team na lumaban sa ABC Challenge Cup, pinalakas pa dahil sa mga bagong player ng koponan. Pinoy boxer Carlo Paalam one step closer sa kanyang Olympic dream matapos makapasok sa quarterfinals ng torneo sa Thailand. At cute na batang naawa sa isda, kinagiliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Wala pang balak mamaalam si Pinoy boxer Carlo Paalam sa tsansang makabalik sa Olympics ngayong taon. Pasok na sa quarterfinals ang boksingero sa 57 kg division ng ikalawang Olympic qualifier sa Thailand. Tinalo niya ang Armenian na si Arthur Basayan sa desisyong 4-1. 28 all ang call ng 3 sa mga judge. Pero dahil sa tie-break rule, itinanghal na panalo si Paalam. Sa ilalim nito, kapag tabla ang laban pagkatapos ng 3 rounds, pagbobotohan ng judges kung sino ang tingin nilang nagwagi. Kasunod nito, 2 panalo pa ang kailangan ng boksingero para masiguro ang pwesto sa Paris sa Hulyo. Ang mga chikiting talaga, kahit sa musmus na edad, iba yung puso nila pagdating sa mga hayop. Totoo naman talaga. Pero ito, may isang bata na nag-viral dahil medyo next level ata yung pagmamahal niya sa mga hayop. Ano? Yung bata kasi, naawa sa isda na inulam. Why did you do this? Kawawa, Mama. Kawawa. Sorry. It's okay. Pangiyak-giyak pa yang si Baby Dior habang tinatanong ang kanyang mama kung bakit nito niluto ang isda. May pakis pa siya sa mga isda bilang pakonsuelo sa sinapit ng mga ito. Plano ulit sana ni mama niya na magluto ulit ng isda pero nag-request siya kung pwedeng broccoli na lang daw ang ulamin nila. Tinupad naman ni mama ang hiling ni Baby Dior pero nang malaman ni Baby Dior na nagluto pa rin ang kanyang mama ng isda,
nangako siya sa mga ito na di niya na ito kakainin. Yung nga gusto ko makita, kinain niya kaya. Buti na lang. Pero at least, tingnan niyo naman, napili niya alternative, di ba? Broccoli. Gulay. Kung ako yun, isda o broccoli. Isda. Hanap ka pa ng yempo, ganyan. Tama. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.